So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po and tayo ngayon ay magbibigay naman po ng reaction tungkol nga po dito sa Franjoy po na sobrang ganda po. Yung simula pero mukhang ito na rin po, yung magiging katapusan dahil nga po ayaw o kaya gusto nang ipatigil ng mama ni Joy. Sa kanyang po, yung guys, sariling pananaw po. At sa kanya, siya ay nag-decide na wag daw muna. Pero hindi naman sinabi guys na forever na hindi na niya papayagan si Joy na magkaroon ng panibagong love team po Basta ang malinaw po, ang sabi po niya ay wag muna. At syempre, meron siyang personal na dahilan po at yan po ang ating iisa-isahin maya-maya lang. Pero si Joy guys, wala naman po problema sa kanya, naintindihan niya ang mga sitwasyon po And of course, nanawagan din si Kalinga Prab sa mga supporters ng Franjoy at yan ay maririnig din po natin guys. So yun, samahan po ninyo ako guys at bigyan po natin ng reaction. So let's go! Cause I don't give a fuck what you say. So kumusta naman yung araw mo ngayon na wala kang pasok? Nagpapahinga or rest day mo sa school? Kumusta naman yung araw mo ngayon? Okay lang din kasi nakapagpahinga ako. Tapos bukas, mag-duty ulit. Kaya mas okay na may rest talaga. Mas okay talagang nakakapagpahinga ka siya. Halagaan mo yung health mo. Siyempre, alagaan mo yung ibang tao. Dapat kailangan mo rin alagaan yung sarili mo. Okay lang din naman kung ako na lang yung mag-aalaga sa'yo. Uy! Kaya ako naman alagaan yung sarili. Pero thank you. Anyway guys, ito po ay medyo kinakabahan si Fran dito sa video na ito. Gawa nga po ng first time naman nila magkasama ni Joy na hindi part ng trabaho po So hindi niya halos hindi niya alam kung ano yung mga sasabihin niya. Buti na lang tinuturuan siya or ginaguide siya ni na Kalinga Plain, Kalinga Prab. So yan po guys. And bago tayo tumuloy, syempre wag nating kalimutang suportahan palagi ang buong team Kalinga sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang at Edda Vlogs and Kalinga Prab. So tuloy-tuloy na po tayo guys. Hindi na ba? Oo na. Ako kasi kumain na rin. Joy, huwag mo naman sawitan si Fran. Hindi naman po kayo. Hindi ka naman ganyan sa amin. Sinasagot ko naman po yung mga question. Gusto mo ba ng magkape? O tubig? Initan ka ba? Parang pawis na pawis ka. Kabado si Fran guys. Wala na. Di ako mapakali ngayong umaga. Sa pagdilat ikaw laman ng isip ko. Habang namimingwit ng alaala. Ano po? Lakang lumitaw sa panaginip ko. Kaya? Ngayon ka lang ba? At parang kanina ka pa natetense. Parang ibang Fran yung nakikita ko ngayon. Kanina ang daldal. Parang yung confident niya, grabe ang taas. Ngayon sobrang iyak ka na bro. Wala guys. Nauubusan itong si Fran guys na PPP po siya pag nakaharap na niya si Joy. Hanggang lang siya hanggat hindi pa nakakaharap si Joy, medyo marami siyang gustong sabihin. Marami nga siyang nasabi na rin. Pero pagkaharap na, wala. Kumbaga sasabungin manok, chope. Pinapawisan ka eh. Pabait naman. Di ba sabi ko na sa'yo bro, maalaga yan, sweet yan. Grabe. Wala na. Okay ka lang? Napipi na. Kanina ka ba kinakabang? Ba't ka kinakabangan? Okay lang yan.
Sila Kuya Rob lang naman yan. Dapat masanay ka na ganyan talaga yan sila. Mahilig lang silang mga. Pero mabait naman Yes. sila. Tsaka makakabanding na din sila. Huwag kang kabahan. Sa'yo naman ako nahihiya eh. Bakit ka mahiya sa akin? Ngayon lang kita nakausap ng ganito katagal. Yun. Ako din naman, nahihiya din ako. Sa akin lang Kuya Rob. Pero syempre, mas okay din na ano. Nga, nangangamusta ka. Syempre, TA naman to take. Basta huwag kang kabahan at mag-relax na lang kasi masaya naman dito sa vlog ni Kuya Rob. Na-enjoy ko naman yung syempre, na-surprise din na nakita ka namin. Hindi ko na-expect na makikita ka namin. Syempre, napaka-busy mo sa school. Yun. Masaya ako na nakita ka namin ngayon. Ikaw ba? Masaya ka naman na nakita mo kami, sila Kuya Rob. Ako. Syempre, masaya ako kasi na-miss ko din sila Kuya Rob. Na-miss ko yung, ma-vlog nila Kuya Rob. Na-miss ko sila, yung mga K-boys. At syempre, na-miss ko yung gantong feeling na, nakakamusta, na-vlog. Ayun. Oh. Pwede bang What's- makaingin mo na akong tubig? Sabi mga kalingap, gabing-gabi. So yun guys, no, eto na, and pumunta naman si na Kalingap Rob ngayon sa bahay ni na Joy ng gabing-gabi na. Actually, parang dumaan lang po sila dyan dahil papunta nga po sila ng Singapore po, no, and siguro bahay ni na Joy is along the way. Kaya ito, kakausapin na niya si Nanay Imelda. Po, inabalan natin sila nanay dito. Hello! So, ayun po mga kalingap, at dumaan lang din po kami ito kina nanay kasi syempre, gusto ko rin din po makausap si nanay about nga po dun sa mga narinig natin. And ako naman po, Nay, handa po talaga akong makinig sa inyo, ano man po yung gusto niyo pong sabihin. And tatanggapin ko po yun. Pero may gusto rin akong sabihin sa inyo, Pero yun nga po, thank you, Nay. Kasi siya po sa abala. And syempre, para mapanood din ng mga viewers at makamusta din natin si nanay dito, syempre. So, yun nga, Nay. So, si Joy, tagal na nating beneficiary si Joy. Siya pinakamatagal sa Kalingap Angels. And wala akong masabi kay Joy, Nay. Unang-una, congrats po sa achievement ni Joy. Sa Kalingap. Syempre, punot dulo naman yung Kalingap, di ba? Dahil sa Kalingap, napunta siya sa Velvet Box. Kalingap, napunta siya sa nakilala ng sponsor. Then, Velvet Box. At iba pa. Di ba? So, sobrang ito lang masabi kay Joy, talagang napakabait na bata. Kaya nga po, Nay, isa siya sa yung tipong proud ako pagmamalaki ng Team Kalingap, si Joy talaga. Mhm. Tama. Kahit tahimik lang siya, hindi siya kailangan magsalita para magaling, di ba? Congrats dahil sa Velvet Box. Ang dami rin niyang siyempre, of course, hindi lang sa pati mga sponsor ni Joy. Thank you so much po sa inyo. Alam ko naman po yung mga gusto niyo rin pong sabihin. Kayo po, Nay, ano po ba yung gusto niyong sabihin ngayon na kasi siyempre, hindi naman kayo vlogger. Ngayon po yung chance para isabi niyo rin po yung saloobin niyo about po kay Joy sa mga nangyari. Ang sa akin naman, para sa akin, yun sabihin, parang ayaw kita. Ayaw ko kasi sa pinagdaanan namin. Opo. Kasi sabi So ito guys, no, ayaw pa ni nanay, and for the first time, maririnig po natin kung ano yung kanyang mga kadahilanan po, and medyo malalim pala guys, ang kanyang pinaghuhugutan kung bakit ayaw pa ni nanay, at may mga nangyari daw. So ito. nga, alam mo yan, medyo kung nagkataon, kung ilang buwan na silang wala ni Dan, ganun na rin yung wala kaming mag-ina. Paano nangyari po wala? Na-aksidente kami nun, buti na lang hindi kami natawaan nung time na yun. Na hindi namin, si Joy talaga hindi na namin yan makontak, di namin mahanap. Ay, ang ginawa namin, alas 10 na ng gabi,
Nag-alis pa kami dito ni Bunso, iniwan namin. Hinahanap niyo si Joy, nawala siya, hindi siya makontak. Hindi namin siya makontak. Di alas 10 umalis kami dito. Pagdating namin dyan sa may, may ang kurbada, na yung super line. Muntik nang mabangga yung super line. Kung wala yung harang nung sa likod nung driver, salpak ako dun sa unahan. Grabe pala guys, no? Yung pala yung nangyari kina nanay po, no? Matapos maghiwalay si Dan, matapos mawala po yung Dan Joy po, ay hindi na nila makontak si Joy. And yun na nga, gumawa ng paraan si nanay, kahit gabing-gabi na, mga alas 10 na, kagaya po ng nabanggit niya, luluwas dapat sila ng bunsong anak po niya, Kaya lang, hindi pa nakakalayo yung bus. Muntik na silang maaksidente. So, traumatic talaga guys, no? Kumbaga, malalim pala. Malalim. Akala ko wala lang. So, ko nga nasa gate na yun, napunta dun sa may tapat ko. Lahat ng pasahero na yung nasa ulan. Dahil sa pag-aalala nyo kay Joy. Ay, namin kay Joy. Opo. So, yun nga po yung nangyari. Sabi ko, parang hindi ko pa Hindi mo pa, na-trauma po kayo. In short, na-trauma si nanay sa nangyari kay Joy. Muntik na kami yun. Yun. Trauma. Yun nga po na yan. Pero, naintindihan ko naman po na yan. Alam kong nasaktan yun. Kasi ayaw niya na kausap. Di mo na susunod yun. Hindi niya talaga. So yun guys, no? Ito, si Nanay Imelda na mismo yung nagsasalita. At alam na alam daw niya na nasaktan si Joy sa nangyari. Kaya, yun, ayaw ni Joy na may makausap kahit sino siguro. Yun, grabe din. Hindi niya tuwag yan. Hindi niya inilalabak yung nararamdaman niya. Kaya rin ako nung, kahit kay Kuya Andy, nagsabi din ako, Kuya Andy, ayoko na muna ako magpag-vlog. Gusto ko muna tahimik. Kasi iniisip ko ngayon. Pabuti nagpa-vlog po kayo sa amin. Hindi naman. Hindi, inaano ko lang bagay nangyari sa amin. Kaya sabi ko, sana, ko ngayon, ayaw ko muna may vlog. Naiisip ko yung nangyari sa amin. So, naintindihan ko naman po na yung niyo po, talagang... Hindi man kami aalis sa iyo. Opo. Nandiyan man kami. Yung po kasing isang episode na yun, kumbaga binigyan lang namin yung mga... pinagbigyan lang namin yung ibang supporters na gustong, kita sila. Yun na nga po, Nay. Yun na nga po, gaya na sinabi ko kanina. Hi, baby! Gaya ng sinabi ko kanina po, sobrang malapit po sa akin si Joy. Dahil kaya sa sobrang malapit siya sa akin, pwede kong kakalungin niyo na lang. Grabe guys. And hindi natin masisisi si Nanay Imelda po, kasi sila po mismo yung nakaramdam And yun na nga, dahil sa sobrang pag-aalala nila kay Joy, nung time na yon ay muntik pa sila maaksidente. Kumbaga talagang nagpatong-patong na yung kanilang sakit na naramdaman po. Kaya, ayan, ang resulta, ayaw na yung magpa-vlog. Pero hindi naman daw sila aalis sa Kalingap. Kumbaga, basta trauma siya guys. Maintindihan naman siguro ng bawat isa siguro kung sa atin din nangyari yon, baka ganun din ang ating mararamdaman po, And alam ko naman, naiintindihan lahat ito ni Kalingap Rob, syempre, di ba guys? Ito na po! Dahil nga po, yun nga po, dahil sobrang malapit sa akin si Joy, ayoko po siyang mawala sa top. Ibig ko sabihin, di ba nga, si Joy isa sa kilalang Kalingap Angels, sa Big Four siya. So, ginagawan ko ng paraan para manatili siyang andyan. Diba? And, habang nandyan siya kasi, nandun yung opportunity, diba? Kasi niya naman kung sino yung palaging nabablog or sino yung palaging napapanood, andun yung mga opportunity, sponsors, business, yung mga ambassadors, diba?
Although naiintindihan ko naman si nanay po. Yun lang po yung sa akin, kaya... Nung una, baga, okay lang nung una. Pero nung una, muntik na rin ako ng hospital. Daw na-stress din baga ako noon. Mas malala yung nangyari sa amin ni Bunso. Ngayon. Si Lea? Kami dalawa ni Bunso. Ngayon lang. Yung nakaraan na yun nila. Muntik na kami noon. Sabi nga ni Bunso, kung nagkataon, ma-anniversary na tayo. Pag sinasabi ng anak ko na iyak ako. Isang taon na yun? Yung kay Tan, anniversary? Okay. Sabi niya. 1 year na ba yun? Wala pa. Sabi. Talagang grabing ano ko nun. Opo. So yun guys, no? Naiintindihan naman natin si Nanay Imelda, and of course, kagaya ng sabi ni Kalinga Prab kaninang umpisa pa lang, na iintindi niya bawat sabihin ni Nanay Imelda. Pero meron din siyang gustong sabihin, at yun na nga, at banggit na nga niya na regarding Joy, syempre parang showbiz din yan. Kumbaga, pagka hindi na ba-vlog, ay nawawala sa limelight. And hanggat maaari, ayaw masayang ni Kalinga Prab yung mga magagandang pagkakataon, lalo-lalo na ngayon. At si Joy ay siya naman ang kinuha ng velvet box, ng velvet watch, to be exact po, na modelo or ambassadress ng bagong launch po nila na relo po. Kumbaga, kapag di natin alam kung anong pwedeng mangyari guys, pero abangan na lang po natin kung anong mga final na mapag-usapan po nila. Kahit si Kuya, hindi namin Kuya, muna ka. Tapos Kuya, Pero naman kumbaga, hindi ko naman ibig sabihin na collab team or tandem siya is talagang pinupush namin na maging sila or walang nabubuo. Kumbaga, sa pag-vlog po, Nay, ang kailangan natin, number 1 is content. Diba? Pag walang content, mamalayan niyo po, Nay, unti-unti siyang mawawala sa yun yung ayaw kong mangyari. Yung si Joy is unti-unti. Di ba, Nay, dati, tandaan nyo nung bira namin ma-vlog, halos sa second channel lang siya na-vlog. And parang wala na masyadong nag-sponsor. Yun po yung ayaw kong mawala. Kaya po, si Joy, ay talagang ginagawa ko ng paraan na kahit isip tayo ng content para kay Joy. Kasi sikat pa si Joy habang sikat pa siya. Kasi pag hindi na siya sikat, pag pinabayaan natin siya, baka bumalik siya sa dati na kaya rin siya nakuha sa velvet box. Alam mo na kasi, yun nga, nakabuo siya ng community. And yung community na yun, dahil po yun sa mga content natin, sa pag-vlog. Kumbaga, ibig kong sabihin, ang pinaka-point ko is, the more na nabablog natin si Joy, the more na lalapit yung mga opportunity. So yun guys, siguro lahat ng mga sinasabi ngayon ni Kalinga Prab ay hindi kumbaga hindi ma-picture out ni Nanay Imelda po. Ang talaga makakaintindi po sa lahat ng mga sinasabi ni Kalinga Prab sa ngayon ay mga kapwa content creator din, kung paano ba ang trabaho ng isang content creator po. Pero kung isang ordinaryong mamamayan, sabihin ko na ganun, hindi vlogger, ay mahirap kong intindihin talaga yun guys. Kumbaga baka iba pa yung magiging interpretasyon ng iba po. Pero kami bilang content creator, madali pong intindihin yung sinasabi po ni Kalinga Prab na ayaw niyang mawala sa limelight. Sinuma ko na guys. Ibig sabihin ay ayaw niyang mawala si Joy sa limelight. Sa limelight. Yun po. Ang sponsor po, sa ngayon, andyan sila. Andyan sila, mga sponsor sa ngayon, andyan sila. Pero once na unti-unting nawawala ang supporters ni Joy, di na siya napag-uusapan, ang sponsor unti-unti na rin yung mawawala. Yun ang kasabi ko, nangihingi rin ako ng pauman kung sa mga sponsor kung nasaktan sila sa naging decision ko. Nangihingi rin ako na sana pasensya na sila. Unawaan nila ako. Ako talaga naunawa ko po kayo na kasi natawa po kayo sa nangyari. Oo, talaga. Alam ko po yung nangihingi rin ako ng pasensya sa mga sponsor na sana unawaan nila kasi hindi man nila alam yung nangyari bagat aming mag-ina. Alam, bilang nanay po, maintindihan natin si nanay. Yes. And yun na nga po, ang balita po, may mga nag-alisa na agad kasi pag natuloy daw yung bla bla bla, alis daw sila. Mali po yun. Kasi unang-una, gaya na nga po, parang pinatunayan nyo lang po yung sinabi ni Joy kung sa interview ko na ang sponsor,
kunting pagkakamali mo, iiwan ka niyan. Pero ang Kalingap, hindi. Parang dun, napatunayan na ni Joy yung sinasabi niya na kunting ano nyo lang, aalis na kayo kay Joy. Diba? Si Joy po yung gusto niyo tulungan. Kung gusto niyo pong tulungan si Joy, focus po kayo kay Joy. May love team man yan o wala, mag-focus lang po kayo kay Joy. Kung ayaw niya na sa love. Hindi pa naman, Kasi kahit sa ngayon ako, naman, hindi naman sa totally ayaw ko. Oo. Hindi Yun nga totally po, ayaw Nay. ko. Ano lang muna. opo, kumbaga muna. makapagpahinga muna. So yun guys, no? Hindi naman sinasabi ni nanay na totally ayaw na niya. Kumbaga, talagang ano lang, kailangan muna niyang mag-move on. Siyempre, may edad na si nanay, hindi na basta-basta maintindihan na natin yon. And regarding naman po sa mga sponsors, kumbaga ay ba tawag dito, yung iba kasi hindi naman lahat, yung iba na sponsors, ang gusto po nila ay yung kagustuhan nila yung nasusunod, hindi yung kagustuhan ng kanilang tinutulungan po. Pasensya na sa mga sponsors na ganun po. Pero real talk lang naman na marami pong ganun. Hindi lang dito sa pinag-uusapan ngayon, kundi kahit yung mga ibang nauna na before na nag-sponsor sa ibang mga beneficiaries ni Kalingap Rab na kapag hindi na nasunod yung kanilang ginagawa ay it's either nagagalit sila or umaalis sila. Ganun po. Dapat sana kapag ka-sponsor ay kung ano yung gusto nung tinutulungan po nila or sinusuportahan po nila, ay suportahan din nila kung ano yung kagustuhan po, yung hindi kailangang i-manage pati yung mga decisions nung beneficiaries ni Kalingap Rab na kung kanino din sila sumusuporta. So yun guys. Yun nga po, Nay. Na-explain ko lang din sa'yo, Nay, kung Kasi bakit. yung nun, pag yung ganyang may problema siya, ang hirap ay alayo ko. Baga, ang hirap po siyang Joy, kasi po, ano yung babae? Maano mo siya, luluha lang siya, iiyak Oo, lang yun. siya. Ganun talaga si Joy. Iiyak lang siya. Siya yung babaeng or taong pag may problema, sinasarili lang niya talaga. Tapos, nagagawa pa niyang umiti kahit may problema siya. So, yun po na yun at mahalaga nakausap ko po kayo. Hindi naman sa total, ayaw ko. Sa ngayon. Sa ngayon po. Opo. Gusto ko lang din sabihin din, explain kay nanay kung gaano kahalaga nung pagko-content natin. Diba? Which is, lang naman, kumbaga, ginagawa natin para kay Joy. Kasi sa totoo lang, dahil sa nagkaroon ng community si Joy, dahil dun sa love team niya, previous love team niya, which is yung Dan Joy. Pero lahat naman nasaktan, di lang naman po si Joy. Pati si Dan nga po, diba? Grabe din yung pambabashing. Sa totoo nga lang, sabi ko nga, nakasupport naman ako sa iyo. Hindi man tayo alis na Kuya Rab mo. Kaya lang sabi ko, wag mo na ngayon. Oo, wag mo na ngayon. Kasi hindi ko So, ayun mga Kalingap, total, nakausap natin si nanay. Respetuhin po natin kanyang desisyon. Tama, yan. Kung hindi man po matuloy muna yung friend Joy, respetuhin na lang po natin. Nanghihingi rin po ako ng pasensya sa mga nagmamahal kay Joy, sa mga sponsor. Kasi ako, sabi ko naman, Actually guys, hindi naman na kailangan humingi ng pasensya si Nanay Imelda sa kung kanino po kasi bilang isang nanay ay siyempre mahalaga sa kanya yung kanyang anak po at sa pagkakaalam ko ang isang nanay po nararamdaman din niya kung anong nararamdaman ng kanyang mga anak. Meron po silang mga connection na gano'n na hindi natin naiintindihan na mga kalalakihan po So, yung respeto kailangan ibigay kay nanay po dahil as of now, hindi pa niya ma-digest talaga yung mga buong pangyayari. So, respeto. Yun. Ako kasi, ang masusunod talaga is yung magulang and Correct. yung beneficiary. Kung ayaw muna nila, pagbibigyan ko. Hindi ko pipilitin, no? Pero yun nga, pwede nyo rin pong pag-isipan din. Kasi, sabi ko nga kay Joy, in-explain ko na kay Joy na, Joy, sa mundo ng social media, importante yung content. Kailangan natin ng content para manatili kang nasa top or nasa big four. So yun na sa ngayon po, pwede na po kayo mag-usap ni Joy. Pero tuloy-tuloy naman pong kay Joy, di ba? Di naman makawala. Di ba sinabi ko nga, hindi mo kami aalis sa Kalingap. Kaya lang yun nga yung nangyari sa akin. So po na
Grabe ka, alam mo mga nangyari sa amin. Kakaalala niyo po kay Joy, no? Inano namin yan, alas 11 na sinawakan ko si Kuya Andre, pinapunta namin si Kuya Andre. Alas 11 pala. Kala ko alas 10. Nag-alala pa ako kasi Hindi nag-ring. pagpunta nila po, nagre-ring ang cellphone. Pagpunta nila Kuya Andy, nakabukas daw yung rice cooker niya. Hindi na, nakabukas ang bintana. Pero hindi siya nalabas. Kaya sabi ko, di umuwi na sila Kuya Andy. Umalis kami dito ni Bonso. Iniwan namin itong tindahan at kami lang baga. Wala. Actually guys, no, kung mapapanood po ninyo ito dun sa live stream ni Kalinga Prab po, ano, habang nasa Singapore po sila. At ito ay napag-usapan din at nabanggit. And merong, sino ba yan? Si Kuya Andy ba yata yung nag-comment or basta sino po? Meron na nakakakilala kay Joy na kaya hindi sumasagot si Joy po habang nagre-ring yung kanyang phone nung tumatawag si Nanay Imelda at that time ay naiwan pala ni Joy, lumabas siya. Kaya pati yung rice cooker naka-on. Kahit yun nga inabutan ni na Kuya Andy Kayakap po. Panoorin niyo po, nandun po yun guys. Kami pa basta nagsakay kami ng Superline. Yung nangyari. Okay po, Nay. In short po, na-trauma po si Nanay sa nangyari. Tama. Dahil dun sa aksidente. Kasi dahil din po sa pag-alala niya kay Joy. Pero yun po, Nay. Thank you, Nay. Wala sanang problema nung pag-set namin. Na-reply si Joy. Wala. Nadatnan ko din yan. Parang wala siya sa sarili. Si Joy kasi talaga yung tao na talagang mahilig siyang itago yung kanya. Naiyak lang. Pero Nay, thank you, Nay. At since nagmamadali lang din po kami, mabiyahe Hindi po man kami. sa ayaw. Oo nga po. Sa ngayon. Pasensya din po sa mga sponsor kung nasaktan ko po kayo. Yes. Pasensya na po. So, thank you po, Nay. Punta na rin po kami. Pero, Nay, ito, Nay, bilang po kay PB na lang po. Hindi na po sa inyo. Ito po. 3,000 po for baby. Ayan, pabili mong gatas, ha? Huwag ka lang umiyak. Ayan. So, Nay, mabiyahe pa po kami. Kaya, Sige po, salamat po. Si Carla, oh. Papunta nga sila Singapore at that time. Kanina pala kayo na naghihintay pa. Iyon na kayo. Laki na tayo. Ang galing, ang daldal na nga yun. Bantay ko yan dito sa tindahan. Pag may Yan, pamangkin ni Joy guys. Anak ni Rhea. Ano na ito ng tawag ko yan. Bantay ko yan. Sinabi, wala yung pakaalam. Mami, may bibili. Hindi yung kasing mundong na niya, kinalakihan. Patatlo. Ito dyan ni Rabay. Siguro isang buwan lang atang pangalis sa Rabay dyan. Pwede naman. Ayun pala, Joy. May mga may mga nagpabigay pala ng blessing para sa'yo. Kukunin ko lang. Sige. Actually, sa akin din, Joy, meron eh. So, ito. Kisahan ko na ba? Thank you po. The Joy, para sa ito, from Diwata Cares Marathoners, 4,500. And from Franjoy Solid Timbaliw, Franjoy Team Kawad, and Franjoy Nians Admin, 3,000 pesos for you. Grabe, meron ng Franjoy. Thank you po. Yes. At syempre, meron din po, from Diwata Cares Marathoners naman, 4,000 pesos para sa nanay ni Cap. Ayan. Thank you po. Ayun pala, Joy. Meron din nagpapabigay. 2,000 galing sa Giga Ladies allowance mo daw. And then, meron din 13,000 from Team Europe na kikalingap na ibibigay din sa'yo. Thank you so much po. Yun lang, bro. Ay, yung binigay mo sa akin? Sige, ako lang binigay. Birthday mo na naman. Birthday pala ng papa ni, ngayon? Okay. Sister Jane. So, ayan. Joy! Ito po ay, yan, sabi ko nga, talagang pagkakatiwalaan si Daluyan sa mga ganito. So, salamat sa mga, ito ay si Daluyan yung nag-abot sa akin. So, from Team Europe, para sa apartment mo, di ba? 13,000 pesos. Uy, grabe. Thank you po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,000 pesos. Thank you so much po.
So, sobrang laking tulong po talaga nitong sa apartment. Kasi hindi lang po si Joy natutulungan niyo, pati yung mga kasama niya dito, no? Parang sulit na rin yung pag-rent nyo nito kasi ang dami nyo na rin dito di ba? So, worth it na rin yung pag-renta nila dito na halagang same pa rin ba yung presyo? Up. Ayun. Kaya, thank you po sa Team Europe. So, ngayon, ito naman pong another 4,000 for Joy allowance niya. Ito ay mula sa ating YouTube channel. Diba? Kasi, at ito pa ang pinaka nakakatuwa mga kalingap. Kasi maliban dito sa pag-vlog natin, mula sa sponsors, ito ang isa sa pinakamalaking nakakatulong kay Joy. Walang iba kundi ang Velvet Box! Wow! Noong nakarang live selling nila, ang commission na nakuha niya is 12,000 pesos. Yan, laki. Iba-iba yan. Grabe. Depende. Minsan nakakadalawang live selling siya sa isang buwan. So imagine kung makadalawang live selling siya, makakuha lang siya ng siguro, sabihin natin tig 7K lang, pinakamababa. May 14,000 na siya isang buwan. At isa rin siya sa model, siya ang model ng Velvet Watch natin. Thank you so much po sa inyo. Of course, thank you sa Velvet Box. So, si Joy yung napili kong model ng watch. Unang-una, maliban sa bagay sa kanya yung watch. Pangalawa, siya kasi yung talagang makikita natin na desidido sa kanyang ginagawa, sa kanyang trabaho sa Velvet Box. So sana gayahin din ng mga bagong ambassadors natin, si Joy. So Joy, kumusta ka? Okay lang. Ha? Okay lang. Anong pasensya ka na bigla yung pagpunta namin, hinahanap ka namin kanina tapos andito ka lang pala. Hindi ka nagsasagot, tulog ka pala. Papahinga pa rin. Okay. So, yun. So yun guys, no, and bago tayo magtapos ay idudugtong ko lang yung panawagan po ni ni Kalinga Prab, and since hindi naman sinabi ni Nanay Imelda kasi na wala na, as in wala na, ay syempre nagkaroon pa rin ng siguro konti na nakikita si Kalinga Prab na chance na talagang matuloy pa rin ang Franjoy, at ito po yung kanyang panawagan guys. Ito pa. Mga supporters ng Franjoy dyan, i-marathon po natin yung last episode ng Franjoy para mapanood din na Imelda at magbago yung isip niya na kasi marami nagmamahal, di ba? Paabutin natin ng 400k na po agad. Yung last episode po, ma 500k na. Natuwa ako kasi kasi nagpabitin tayo dun sa episode 2, pero ang dami pa rin nanood. Nakakatuwa din yung pagtanggap nila sa FJ. Nakakatuwa yung pagtanggap nila sa FJ. So, pakita natin mga ka-FJ.